Yung mga kanoli, good morning. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At malapit na kami sa Batangas, mga 2 hours na lang. At dito kami nagpahinga kay pinsan dahil sa napakalakas nung ulan kahapon. Pero hindi na namin kinukunan sa video kasi iniingatan ko yung camera. At syempre, yun nga, pupunta tayo ng Bukana sa Batangas. At matagal na rin akong hindi nakapunta doon. Baka may mga ilang taon na ba? May mga baka 2 years na siguro. May mga 2 years na siguro. At yun nga, dahil ilang beses na ako nakasali sa challenge. Mga basta maraming beses na ako nakasali sa challenge at nagpapasalamat naman ako kay Idol sa message, no? Pero sa personal ay kumbaga hindi talaga kami nakakapag-usap na nakakapagpasalamat, no? Kagaya ngayon, nasa challenge ako, no? At pag umuwi naman ako ng Bulacan ay hindi naman ako makadaan sa Batangas, no? Dahil na sobrang busy talaga at napakaraming pabahay project na kailangan i-monitor, kailangan bantayan, no? So yun, so ngayon may pagkakataon na makapunta doon. So, yung mga magko-comment diyan na sabihin pupunta dahil sa views, no? So, kasama na rin yun doon, no? At bukod doon, personal na makapagpasalamat, no? Ako ay magbibigay lang ng ka-compliment bilang pasasalamat sa kanya, no? Or regalo, no? Sa kagaya na halos lang kaming lahat ng team ay naisali na sa challenge. Halos, syempre lahat doon ay kumbaga gumanda ang kanilang kita ngayong bare months kasi hindi naman namin kikitain yan yung kagaya ng mga revenue ni Gatcho, revenue ni Vince, ni Carrotman, ni Pula, ni Jason, no? Ako, no? So hindi talaga namin yang kayang kitain sa loob ng isang buwan. So lumalaki lang yan dahil sa mga super chat, sa mga hindi nag-skip ng patalastas at kaya lang yan lumalaki. Kung tutuusin, yung mga ganyang revenue ay kahit isang taon computein yung sahod namin, hindi namin yan kikitain, no. Ayun, kagaya noon sila Carrotman, sila Vince, sila Gatcho, no. So first time nila na sumahod ng ganyan sa kanilang YouTube channel. Ayan, at bukod doon ay may kanya-kanyang purpose kung bakit yung pagsali nila, yung kanilang mga naging rason, no. Si Kuya Gatcho nung unang sali niya is nag-top 1 siya, no. At ang kanyang napagawa ay sariling bahay, no, doon mismo sa likod ng aming lupa, no, at doon na siya naninirahan ngayon at kasama yung kanyang anak at malaki-laki rin ang ginastos noon ni Bayaw Gatcho doon sa bahay na yun. At yun naman si Carrotman, no, na nag-top 2 rin sa challenge at maganda rin yung kanya naging earnings at sa January siya magpapaumpisa. Excuse me. At sa January siya magpapaumpisa ng kanyang munting tahanan sa Burias Island at napakamahal nga ng mga materialis doon sa Burias Island. Halos doble ang presyo kasi yung mga semento, mga buhangin ay nanggagaling pa po yan sa ibang lugar. Kaya pagdating sa hardware ay nagiging doble ang presyo ng mga materialis. Kaya kumbaga, kung ang budget na is 100,000 yata yung nakuha niya or mahigit pa, no? So kahit paano ay makakapag-umpisa siya ng kanyang tahanan, no? At least mayroon umpisahan, may tatapusin, no? Si Sunny Parson naman ay nakasali rin pala sa challenge yun, kaya lang andun siya noon sa Burias Island at natapat na napakahina talaga ng signal doon at nagkaroon sila ng family problem, no? Ano pa man ay gumanda rin yung kanyang earnings noon. At si Vince TV, ayan, hindi ko alam kung top 4 or top 5 sa challenge at maganda rin ang kanya naging earnings, no. Kagaya ng sinabi ko, yan ay hindi namin kikitain sa loob lang ng isang buwan. Ayan, pag ganyan, baka pagsama-samahin yung isang taon ay hindi pa namin yan kitain. Yun, at ang kanyang earnings ay gagamitin niya rin, no, sa kanyang pag-iipon para sa pagbili ng lupa. So at least meron siyang dinadagdagan na pera pabili ng lupa sa future. O, di ba? Si paring Jason, ayan, top 2 rin yata sa challenge, no? At ayun, ang kanyang paggagamitan ng pera na yun ay para sa pagpagamot
ng kanyang misis, no? Sa katunayan ay nanggaling na sila sa Maynila sa PGH at ayun ay naoperahan na yata, pero hindi ko sure kung talagang naoperahan na or ano. Pero ngayon ay nagpapagaling yata at nasa Bicol na sila. Ayan, so yung earnings niya, yung kita niya, so ngayong buwan niya yung kasahurin, pati yung kay James na pula. No? So, saktong-sakto at meron pang matitira dyan sa kanya. So, lahat yan ay magiging maganda ang Pasko nila. Ayan, si James na pula, ang pagkakaalam ko, ay nag-iipon din siya para sa sarili niyang bahay. No? So, napakagaling mga kanuli kasi ang Team Pahuway, ang bawat isa, sa tulong na Idol Japper Sniper at ng mga viewers, sponsor, ay nagkaroon ng pera, no, na nakalikom agad ng mabilis, no, kasi kung mananrabahuhan ka sa ibang bansa ay mahirap talaga makalikom ng almost 6 digit. Ang hirap nun, sobrang hirap nun, or 50k, sobrang hirap nun kasi kung magtatrabaho ka ay mababawasan mo pa yun ng pang daily expenses mo, pagkain mo, pamasahe mo, panggasolina mo. So ang mapupunta sa'yo ay kaunti na lang talaga, no. So ako, yung mga pagsali ko ng challenge ay sabi ko nga marami-raming beses na at talagang meron talaga akong mga naipundar doon sa challenge na yun, no. At isa na doon yung pagkakabili ko ng lupa doon sa Pili na may kamahalan talaga dahil nasa sentro siya, malapit sa airport, malapit sa mga eskwelahan. At kung wala yung challenge na yun, hindi rin ako makakabili nun. At siyempre dinagdagan ko na lang yun ng sweldo ko. At talagang talagang napaka worth it, no. Siyempre para sa pamilya at kagaya ko ay hindi naman ako maluhong tao, no? Hindi ako mahilig magbili-bili ng kung ano-ano, yung mga kahit mga damit-damit, mga short, no? Hindi ako mahilig mga gadget-gadget, hindi. Kung kapritsyuhan lang, hindi talaga, no. So nakapokus ako sa kung kailangan ko lang talaga ng cellphone, nakapokus ako sa pag-aaral ng aking mga anak. At siyempre yung tirahan, no, yung tirahan ng pamilya ko, yun ang isa sa pinaganda ko kasi kailangan kasi maging komportable ang ating family, kasi lalo ako lagi akong lumalayo. So kailangan bago ko sila iiwan ay komportable sila para at least kagaya nila nag-aaral ay nagagawa nila yung kanyang mga project in school, mga ibang gawain sa eskwelahan na mayroon silang mga private room na bawat isa na hindi sila maiingayan. So lalo ngayon, more on gadget na tayo. So minsan yung mga nagre-research, no, na hindi kailangan maingay, no, talagang nagagawa na nila ng mga anak ko. At yung isa college, yung isa ay high school, no, K-12, at yung isa ay nagpahinga muna pero nagtatrabaho siya. Nagpahinga siya this year, so next year ay mag-aaral siya. So yung mga yun, at syempre yung para sa family ko, kina mama, sa mga kapatid ko, so yun, papa, yan. So pang daily expenses ko, no, at pang mura maintenance ng sasakyan, pang gasolina, ang motor si mura, nakuha ko lang naman yan ay hulugan, pero tapos na yan, tapos ko ng hulugan yan, no. So ayun, kung babanggitin, no, kung yung bahay sa Bulacan medyo malaki-laki na rin ang inabot nun, no, yun ay sa pamamagitan ng pag-vlog at sa mga tulong ni Idol Japper Sniper. So kumbaga, kami naman ni Idol Japper Sniper ay matagal na magkaibigan, no. Since matagal na, mula pa sa GMA 7 na kami ay magkatrabaho at halos magkadikit nga ang aming bituka, no. Kaya lang nagkaroon ng time noon na kahiwalay kami, no. Di ko na matandaan kung ay nag-resign ako sa trabaho, no, sa GMA 7. Ako ay nag-resign. So that time ay nawalan na kami ng komunikasyon at isang beses ko na lang siya napanood sa nagba-vlog na pala siya. At yun na nga ang isa sa rason ay si Jimmy Nokum, no, kung paano ko na-contact si Idol Japper Sniper, no. At ang subscriber ko noon is almost 700 pa lang, no. At nung makontak ko nga si Idol Japper Sniper sa pamamagitan ni Jamie Nukum ay doon na nag-umpisa yung karera ko sa pagbablog. Kaya ayun, at nakapunta nga ako ng Bukana
At bilang isang baguhan, ang sabi noon na Idol Japper Sniper, at yung kanyang tirahan, yung dati pang bahay niya, no? So doon ako natutulog, doon ako nagba-vlog, doon ako nag-edit, doon ako kumakain. At ang sabi niya noon ay wag akong uuwi hanggat hindi ako na-monetize yung YouTube channel ko, no? Sa within 2 days yata yun, na-monetize yung aking YouTube channel, at doon na nag-umpisa yung earnings or yung pasok ng pera, ng revenue. At ayun, pag may pagkakataon, yun nga, umuwi ako ng Bulacan, bumabalik ako ng Bukana, umuwi ako ng Bulacan, bumabalik ako ng Bukana. Yun ang nagiging routine ko sa aking pagbablog, no? Dahil ang katotohanan, mga kanuli, aminin na natin to, no? Hindi ganun kadali na mag-establish ng pangalan sa YouTube industry. Lalong-lalo na kung ikaw lang mag-isa, no? Na wala sa iyong aagapay, walang backup, no? Walang kakilala or kaibigan na paano mahatak, lalong-lalo na sa mga baguhan na YouTuber. Napakahirap po, mga kanoli, no? So masaswerte yung mga iba na nakaka-hit agad ng 1,000 subscriber. Napakahirap niyan, halos abutin niyan ng taon. Kung tapos yung watch hour na 4,000 watch hour, napakahirap niyan kung talagang yung hindi ka na nasamahan ng isang kilalang tao or hindi ka na dikit doon. Sobrang hirap po niyan. At isa rin sa pinakamahirap, yung kita, yung earnings. Dahil ako noon nung nag-uumpisa pa lang, 3 to 5 months bago ako makaipon ng $1,000 equivalent 5,000 pesos sa ating Philippine money. So ganun kahirap, mga kanuli. So napaka-bless, no, ng mga ibang YouTuber na kumbaga hindi dumaan talaga sa hirap na paano maka-establish sa pagbablog, no. So congratulations sa kanila, no. So ako naman, bagamat dumaan talaga ako sa, siyempre hindi naman ako pwedeng laging nakasandal kay Idol Japper Sniper, at hindi naman kailangan lagi akong naandun, no. Siyempre may pagkakataon na talagang mag-iisip ka ng para sa sarili mo, sa sarili mong content, maka-establish ka ng para sa sarili mo, no. At bago yan, pandemic time, pangalawang pandemic, at doon pumutok yung yung Magic 7, no. Ako, Jan Agor, Franstar, Jux MTV, si Kamars, Jan Riot, at Captain Dodong, Magic 7 ng Burias Island, no. At doon nga kami pumunta at nakilala kami doon, no. Pero nagpaalam kami doon kay Idol Japper Sniper, at doon pumutok yung aming mga pangalan. Isa iyon sa naging stepping stone ko, pangalawang stepping stone ko. Yung una, kay Idol Japper Sniper, pangalawang stepping stone ko sa Burias Island. At doon nga talaga, ang Burias Island ay sobrang malapit sa puso ko, mga kanoli. Kaya, ayan, ay lagi kong sinasabi na maraming salamat sa sa De La Cruz family, no? Kasi nung mga unang araw namin doon ay siyempre hindi kami kilala. Kailangan namin masisilungan, no, matutulugan, mapapaliguan, no. Isa yan sila, Jan Agor. Kaya De La Cruz family, lagi silang kasama sa aking mga pasalamat hanggang dulo na yan. Pasalamat, yan. Siyempre kay Franstar Channel, yan. At matagal, mahaba ang journey namin sa Burias Island. At hanggang sa nagkahiwa-hiwalay na rin kami, no, kasi meron mga, yung iba humina yung channel, yung iba lumakas yung channel, no. So yung iba nag-focus sa trabaho, yung iba huminto sa pagbablog. Kasi dito sa pagbablog, hindi pwedeng puro ka lang vlog na wala kang puhunan, no. So paano ang pamilya mo kung wala kang naitatabi? Kasi walang kasiguraduhan ang pasok ng revenue, no, ang kita, no. Kaya yung iba na kasama namin doon sa Magic 7, mas pinili nila magtrabaho, mangamuhan, kasi every 15 to 30 days sigurado yung kanilang kita, no. So kami mga nag full time na talagang kahit paano may naipon-ipon, may pangpuhunan, no, na kahit na mag-aantay ng 15 days or sa every month
bago makasahod, kahit paano may naitatabi-tabi, no? So ayun, kaya isang rason kaya nag-stop yung ibang kasamahan namin dahil yun nga, isa sa dahilan, no? Syempre mas priority nila yung siguradong income, no? Ako naman talagang nagpapasalamat sa takbo ng karera sa pagbablog kay God, no? Dahil sa siyempre pinagkatiwala ko na sa kanya lahat, no? At sinacrifice ko na yung mga ibang negosyo ko. Nag-focus na talaga ako sa vlog dahil sa nung panahon ng pandemic ay wala, lugi lahat, no? So salamat, at dito ako dinala sa YouTube industry, no? Nakasama sa Idol Jumper Sniper at kasama kayo. At bukod doon, ang kagandahan nga lang sa atin ay wala naman akong inaano, no? Ang kagandahan nga lang dito sa atin, sa ating pagbablog, talagang may purpose, no? Talagang kumbaga mawala man ang YouTube, nakatatak na sa isipan nila, or mawala man ako, or may nakatatak na talaga. Kasi example, yung mga pabahay project natin, panghabang buhay na nila yan mga kanoli. Kahit na tumandaman yung beneficiary natin, nagkaasawa sila, nagkaanak sila, ay naandun na talaga yung mga bahay na yun. So sila na lang mag-aalaga ng mga pabahay na yun. Yung iba, yung mga scholar natin na nakapagtapos na, no? Yung isa sa naging scholar ko mismo, si Donalyn, no? Yun ay hindi po yun sponsor, mismo kay Kuya Noli Vlog yun. So nakagraduate na siya. So 1 taon na yata siya, mahigit nakagraduate. So wala na akong update sa kanya. So marami pa si Kuya Noli na yung iba ay naging scholar din, no? Pero yung iba pa isang taon lang, no? Kasi hindi ko pa naman talaga kaya. Talagang pang-alalay ko lang, no? Para makaipon-ipon din yung iba na hindi sila nabibigatan, mapagaan-gaan ba yung kanilang buhay. Ayan. Yung iba meron na pagkalooban ng mga scholar din, no? 4 years course, no? Isa na yun si Jamela, si Mayura, no? Na pinagkalooban ni Kuya Tatay, no? Ng 4 years course. Si Palawan, 4 years din yun? Isa, kasi 2 years lang siya. at ayun nga, no? So napagkalooban si Mayura ng ating sponsor ng 4 years course. So napakapalad, napaka-bless. Si Mayura ay pumunta ng Maynila, nag-alaga ng kanyang pamangkin at umuwi ng Bato Kamsur, at doon siya nadaanan ng camera ni Kuya Noli. At doon nga nakita natin yung kanilang bahay ay almost 13 years ba yun nakatingga, skeleton lang, nilulumot na at walang kasiguraduhan kung mapapaayos, no? So yun, tinulungan tayo ng ating mga buting sponsor. Sa madaling salita, napagawa yung kanilang bahay at ngayon ay tinitirahan na nilang pamilya. Napaka-bless mga kanoli, no? At hindi pa doon nagtapos, pinagkalooban pa siya ng 4 years course. So criminology ang kanyang course, at siya na lang ang gagawa ng kanyang future, si Mayora. Kasi nandyan na yung budget, bayad na lahat yung 4 years. Siya na lang ang gagawa ng paraan kung pagbubutihin niya or hindi, no? Isa pa sa ating scholar, si Palawan. So bayad na rin yung, kasi 3rd year na siya . So bayad na yung yung hanggang 4th year na, 4th year college, isang nursing, no? So ngayon ongoing ang kwarto ni Palawan, no? Dahil sa yung kanila ay butas-butas din yung kanyang kwarto, kailangan niya mag-review, walang privacy na mapagre-reviewhan siya. So yung mga kanoli, kagaya ni Chinchin, ay dumaan sa maraming pagsubok. Yung bahay nila nilulubog sa baha, halos lampas bubong, paulit-ulit na senaryo, laging ganun, at palipat-lipat sa iba't ibang tirahan sa kanyang mga kamag-anak pagka tuwing bumabagyo. At minsan nasa evacuation area, nasa simbahan, ayun, at hanggang sa ayun na nga, napagkalooban ng bahay na almost 1.6 million. Pero kung ito-total pa yan, sobra yan doon kung kasama yung mga labor, yan. So dahil kami nga ang Team Paway ay gumagawa na
libre ang labor kasi nga ang sahod lang naman namin ay ang aming pagbablog, no. So yung pondo ay galing sa mga sponsor at minsan ay meron din pala akong meron din ako pinapasahuran na tao, no, yung skilled worker, no. Sa ngayon si Kuya Puloy, sa ngayon andyan si Manny Arnel, si Tilo, yan. Yun yung aking mismo sa aking sahod, no. Ayun, napakarami. Yun nga, napakarami at kumbaga tayo ay nagkikwentuhan lang naman sa mga kasi malapit na matapos ang taon eh. Ano ba ang naging accomplishment ko sa aking YouTube channel sa loob ng isang taon, January to December. Kasi minsan sinasabi ko yan sa vlog ko, yung mga accomplishment sa loob ng isang taon. So yun, talagang napakapalad, no? Si Rika, kung ating babalikan ang kwento ng kanyang buhay ay ayun din, salamat kay James Napula sa pag-scout. Ang kwento ng kanyang buhay ay kanyang bahay, ng yero, yung mga galing na sa junk shop, inipit lang ng kawayan. Tapos yung pintuan, kawayan din, nakatali lang ng alambre, yung mga bintana, ganun din. Yung kanyang higaan, floor mat na pinatong-patong, at mag-isang naninirahan sa kanyang bahay. Masalimuot ang kwento ng buhay ni Rika. At yun ay ngayon napagawa ang kanyang bahay, halos kumpleto na. Dati walang kuryente, wala lahat. Talagang bahay lang na skeleton na magandang dalaga na nakatira nga sa bahay na talagang silang-sira, no. Yun, okay na yung kanyang bahay ngayon, no. Halos kumpleto na rin yung gamit at ngayon good news, nakakapag-aral siya at meron sa kanya nag-sponsor, no. Second year college na po si Rika. Ayan, yun. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Rika. Ayan, yung dalawang senior, no, na nagkaroon din ng bahay na nadaanan ko lang madaling araw, si tatay na mangingisda na pilay-pilay, nagkaroon din ng bahay, no. At nabigyan yun ng nung gripo, napakalalim, mga kanuli. Halos mineral na. Ang ginastos dun almost 60,000. Yung pagbaon lang ng tubo at gripo. Ayan, sina Mary, no, ayun, tagilid na bahay, tagilid na talaga. So ngayon, komportable na rin sila. Ayan, sila Gwen, yun, halos 10 years naninirahan, nakikitira, no, sa kanyang tito. So may sariling bahay na rin, no. At ngayon, ongoing ba rin yung kanyang pinapagawang, di ko alam kung bahay pa yun or tindahan. Yun, sila Badet, nagkaroon din ng bahay, no. At ngayon ongoing ang bahay ni Ate Jenny, ni Badit. So maraming nangyari sa Kabikulan, no. Simula ng hindi mo natin napadpad si Kuya Noli Vlog doon at sunerte talaga at nagustuhan din ng mga viewers. Ayan, si Rika 2, ayun, nagkaroon din ng bahay. Nung that time na wala pa kami sa Kamsur, andun kami sa Albay, kina Bicolana. Ayun, napaayos din natin yung kusina nila Baliti Girl, no? At kina Bicolana, napaayos natin yung kanyang CR, lababo, tapos kanyang kwarto. Kaya lang ngayon, yung kwartong pinagawa namin ay totally renovate na yun. Kasi nga, nag-improve sila ng bahay. Yun, so, sa pamamagitan din ng ating mga sponsor yun, si Bicolana Girl. At bukod dun, shout out kay Ma'am Jenna Lay. Gusto kitang batiin dahil sa nag-umpisa to nung nasa Burias kami. At nagkaroon siya ng mga scholar, 5 scholar niya yata ngayon, no? Hanggang college yun, mula first year college hanggang makagraduate, no? At binibigyan niya rin ng allowance, no? Mga nag-aaral diyan sa Pili, sa Naga, yung kanyang mga scholar. Ayan, so pagbutihin nyo, no? Ayun, si Reynan, si Kaanggi, saka may isa pa na ayaw sabihin, no? Si Maymay kaya lang huminto na. Parang 5 yun sa pagkakaalam ko, no? 5 or 4, ayan. Although may huminto na, pero may nagtutuloy-tuloy pa rin na nag-aaral. Ayan, sa mga scholar ni Ma'am Gina Lay, ay pagbutihin nyo po, no? Kasi hindi pinupulot ang pera, no? Pinaghihirapan talaga yan sa ibang bansa. Ayun, yung nursing din, si
Danica na nag-aaral sa Naga, graduating na yata. At ang kanyang sponsor ay si Mr. Egorot. Ayun naman, yung kanyang mama ay naglalako lang yun sa Burias Island. Naglalako ng mga balot-balot na ulam. Hanggang sa napabili ako, hanggang sa parang nadurog yung puso ko. Sabi ko, pasyalan natin ang iyong bahay, no? So hanggang doon na nag-umpisa. Naantig ang puso ni Mr. Egorot ng Baguio City. Hanggang ngayon, pumunta sila sa Naga at ayun, ay kinunan sila ng bahay doon, inupahan, nagkaroon ng mga gamit, may paninda. So, last 1 year lang ako hindi na nakakapunta doon. So, hindi ko na alam ang update, basta ang alam ko ay graduating na siya. Ayan. At marami pa, mga kanuli, napakarami. So, sabi ko nga, ano man ay tatatak talaga yung ating pagbablog, no, sa ating mga nagawa ng ating mga sponsor, no. Sa bukod doon, Team Pahuay, salamat, no. Excuse me. At syempre shout out at maraming salamat kay Kuya Jojo, no. Dahil sa hindi basta-basta yung mga pinapakulay mo kay Kuya Noli, no. Talagang salamat Kuya Jojo, salamat ng marami. At sa iba pa, no, kay Ma'am Gina Lay, kay Kuya Emmet, yan, kay Ate Eva and family, kay Kuya Obet and family, kay Ate Janet and family, no, Ibanez, kay Ate Janet and Kuya Rolpak, yan, maraming salamat. At kay Kuya Cesar Ferrer, Ate Marita, kay Mr. Star, kay Mr. Marines, ayan, kay Maite Igorot nga, at kay Ate Nene, baka meron ako hindi mamagit, kay Kuya Neil, maraming salamat. At ayan, sorry, no, baka may magtampo na hindi ko mabanggit dito. Salamat na lang talaga sa inyong lahat, no. Hindi ko kayo maisa-isa, no, pero kay Kuya Freddy, ayan, salamat, no. Yung mga nag-sponsor kay Palawan, salamat talaga, no. At yung nag-sponsor din, mayroon pa tayong incoming na pabahay, no. Tatapusin lang natin tong ibang pabahay project at mayroon pa tayong gagawing pabahay project, no. So, napahaba na ang kwento ko, no. Sayang nga lang at matrabaho kasi kung kukuha pa ako ng mga clip sa bawat video na yun, no. So, maganda sanang yun kung talagang may clip. Kaya lang, masyadong matrabaho, no. Kaya, hindi ko siya kayang gawin. Kaya ko siyang gawin, pero kakainin yung oras ko, no. So, ang lahat ng yan, salamat kay God, no. At ang lahat ng yan ay nangyari dahil kay Idol Japper Sniper. Dahil kung hindi niya ako tinulungan that time, ay wala lahat yan, no. So, panahon na magpasalamat talaga sa kanya. Lagi naman ako nagpapasalamat, no. So, ngayon ay hopefully ay matuwa siya sa aking munting regalo. Ayan, DJI Osmo Action 5 camera. Para sa iyo, Idol Japper Sniper. Nawa ay matuwa ka. Hindi ko alam kung mayroon ka na nito. Nawa ay matuwa ka at magamit mo to, itong camera na to. Alam ko marami kang camera, no. So, eto, gamitin mo na lang kung mayroon kang gustong parang special vlog or kakaibang vlog. So, eto, magagamit mo to, Idol. At muli, maraming salamat sa'yo. Dahil nung panahon ay hindi mo ko tinanggihan. At bagkus, ako ay inangat mo pa, no. Siyempre, dahil yan kay God, no. Salamat sa lahat ng supporters ni Kuya Noli, sa lahat ng nagmamahal, no, sa lahat ng sponsor, sa lahat ng viewers, at maski noon hanggang ngayon, no, yung mga lahat ng nahagip ko sa camera, on and off cam, lahat ng nakausap ko, lahat ng nadaanan, no. Maraming salamat sa inyong lahat at abangan nyo ang pagbibigay ko neto kay Idol Japper Sniper. Yan. So, deserve na Idol na alam ko kaya naman niyang bilhin. Kaya lang syempre iba pa rin yung yung pasasalamat, no, na talagang galing sa puso. At sabi ko nga, tagal ko na hindi nakapunta doon at sa dami ng challenge ko na sumali sa kanya, hindi pa talaga ako hindi pa ako yung personal nakapagpasalamat at
yun, wala. Si Idol ay hindi naman yan nanghihingi. Hindi yan nanghihingi. Oo. Kung meron kang ibibigay, meron kang iregalo, so tatanggapin niya. Pero yung in terms na manghihingi, wala. Wala sa bokabularyo niya. Hindi talaga siya nagsasabi, hindi rin siya nanghihingi. Depende lang kung meron kaming kawang gawa. Halimbawa, may gusto siyang tulungan, so nagme-message yan sa amin isa-isa, no? Kung bawa, mayroon nangyaring hindi maganda sa iba na gusto niyang tulungan, example yung kay Nanay Lita, so doon nagkaisa kami doon at hindi naman siya nag-aano ng amount, amount na gusto mo. Ayan. So yun, Idol Jabber Sniper, maraming salamat. I love you and ingat palagi. At lagi kong natatandaan ang mga advice mo sa akin at hindi yun nawawala. Mga advice mo pagdating sa paano ingatan ang bawat piso ng mga sponsor dahil yun din ay kakasira na sabi niya pagka hindi iningatan. So yun ay nakatanim sa akin. Ayan. At iba mo pang mga advice. Salamat! Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ang sarap magkwentuhan, parang nandyan lang kayo sa aking harapan. Bye-bye!